Constructive versus destructive criticism, usapang totoo sa tao. Ayon nga sa Proverbs 18:21, ang salita ay may kapangyarihang magdala ng buhay o kamatayan, at ang mahilig magsalita ay kakain ng bunga ng kanyang mga salita. Ibig sabihin, bawat salita na binibitawan natin, mabuti man o masama, may balik sa atin. Kung puro pangaantig, encouragement at katotohanan ang sinasabi mo, babalik iyon bilang biyaya. Pero kung puro panira, galit at kasinungalingan ang sinasabi, yun din ang aanihin mo. Alam mo yung minsan, hindi naman masama ang sinabi ng tao, pero parang sumama yung loob mo kasi may dalawang klase ng feedback sa mundo, constructive at destructive. At dito natin malalaman kung sino ang tao na para sa atin at sino ang hindi. Imagine ganito, may ginawa kang video, drawing o kahit simpleng post, tapos may dalawang tao na nag-comment. Una, may kulang pero ang ganda ng idea mo. Try mo lang i-adjust tong part na to, mas magiging solid. Pangalawa, pangit. Ano yan? Parihong nagsabi ng mali, pero magkaibang mundo ang dating. Constructive criticism. Ito yung may mali ka, pero tutulungan kita. Ito ang feedback na may solusyon, may pagmamalasakit at may respeto. Constructive criticism. Ito yung may mali ka, period. Walang solusyon, walang pakialam kung masaktan ka. Wala silang intensyon na tulungan kang umangat. Minsan kasi, hindi naman tayo takot sa feedback. Takot lang tayo sa mga taong sinasadya tayong pahiyain. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng tumutuligsa kaaway. Hindi lahat ng tumatahimik kakampi. Ang tunay na tao para sa'yo, yung nagsasabi ng totoo, pero hindi sinisira ang loob mo. Kaya kapag may nagsabi sa'yo ng mali mo, tanungin mo sarili mo, tinutulungan ba ako nito o sinisira lang? Kung constructive, pakinggan mo. Kung destructive, i-let go mo. Hindi ka pinanganak para maging perfect. Pinanganak ka para mag-improve at hindi mo kailangan ng taong sisira sa'yo bago ka maging magaling. Kung may natutunan ka dito, follow for more real to content na makakatulong sa iyo sa self-growth, confidence, and life skills.